So guys, papalapit na makbakan ng Gilas sa OQT ha. Tila excited na si Coach Tim Cone na ibandera yung kanyang mga players. Base po sa kanya, malaki tiwala niyang may magandang ilalabas si Kai Sotto dito sa Olympic Qualifying Tournament. Pero inamin din niya na may dapat pa rin i-improve si Kai. Yung SBP, matindi rin ang paniwala nila sa ating kupunan. So tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Habang papalapit ang schedule ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament, patuloy naman ang paglabas ng balita tungkol sa magiging bala ni Coach Tim Cone. At isa sa mga magiging bala nila ay walang iba kung hindi si Kai Sotto, kung saan inamin niya na dominante ang dating player ng Yokohama. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. It is interesting about Kai. I mean, kapag pinapanood ko siya sa practice at kapag pinapanood ko siya maglaro, dominante lang talaga siya. Well, base sa naging stint ni Kai Sotto dito sa B-League, especially sa Yokohama, pwede talaga sabihin na naging dominante siya sa loob. At malaking bahagi doon si Yuki Kawamura, di ba? Hinahanap niya talaga si Kai Sotto eh. Dahilan para makapagtala ng magkakasunod na double-digit performance. Isa yun sa mga masasabi natin na pruweba na naging dominante si Kai Sotto. Ang totoo, hindi lang yun eh. Yung performance din niya dito sa unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, maganda rin. So ito yung mga rason bakit naniniwala si Coach Tim Cone kay Kai Sotto. Bukod dyan, base rin sa kanyang pahayag, kitang-kita niya sa practice yung mga galaw ng sentro ng Gilas Pilipinas. So ibig sabihin, posibleng maganda rin ang mailalabas na performance ni Kai Sotto dito sa pagparating na Olympic Qualifying Tournament. Kaya siguro magandang abangan po natin. Kung tila paniwala si Coach Tim na isang malaking puwersa si Kai Sotto sa koponan ng Gilas, bunga ng itinala nitong performance sa nakaraang bakbakan kasama ang ipinakita nito sa practice, naniniwala din si Coach Tim na meron pa itong dapat i-improve. Narito ang kanyang pahayag tungkol sa isyong yan. Tutukan natin muli si Coach Tim sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Medyo kulang siya sa lakas kung yung pagkuha ng posisyon sa ilalim. At sa palagay ko darating yan habang nagkakaedad. 22 pa lang naman siya, hindi ba? Hindi pa rin kasi nagde-develop ng maayos yung kanyang katawan. So kung makikita natin, balance yung komentong binibigay niya kay Kai Sotto. Nakikita niya yung magagandang maibibigay. At the same time, nakikita niya rin yung kulang dito. So open siya sa kritisismo pagdating dito kay Kai Sotto, which is sa palagay natin maganda yon kasi hindi mag-overconfident yung player or yung si Kai Sotto. At least alam niya na malaki pa rin ang dapat na mangyari sa kanya, di ba? Pero base sa sinabi ni Coach Tim, dito sa OQT, mas mabababad ng gusto si Kai Sotto. Kakailanganin ni Coach Tim yung size para sa malalaki ng Latvia at dito sa Georgia. Isa pa rin sa advantage ni Kai dito, sanay na siya sa malalaking kalaban. Like sa NBL Australia, purong-puro yung mga kalaban niya doon. Dito naman sa B-League, mas nahasa yung ability niya na kumamada kasabay ng isang matalinong playmaker sa katauhan ni Yuki Kawamura ng Japan. Base sa inilabas na pahayag ni Coach Tim Cone, excited na siyang makita ang magiging performance ng kanyang binuong kupunan para subukang kuhanin ng pwesto sa Paris Olympics. Kasabay ng kanyang excitement, naglabas ang SBP ng pahayag kung saan ay dala ang paniniwala nila sa Gilas Pilipinas. Ano nga bang sinabi ng SBP sa isyong yan? Tutukan natin ang SBP sa kanyang official Twitter or X account. Handa na ba ang Gilas Nation? Muling magsasama-sama ang mga paborito ninyong Gilas Pilipinas Men's National Team para kumatawan sa ating bansa sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament simula ngayong July 2. Ito ay magiging mahirap pero hindi imposible. Okay guys, doon tayo sa magiging mahirap pero hindi imposible. Totoo naman yun actually, di ba? Ganon din yung paniwala ni Coach Tim Cone eh. Ilang beses niya na sinabi yan. So ito ngayon ang battle cry ng Gilas Pilipinas. Mahirap talaga kasi matitigas ang European teams. Yung Latvia, tinalo nila ang Spain at Slovakia sa Eurobasket qualification. Kaya lang po yan. Noong February 23 at 25 lang po yan. Noong World Cup, tinambakan nila ang Lithuania sa score na 98-63. Tinalo din nila sa World Cup yung Italy na pumulbo sa Gilas kung saan kasama natin doon si Jordan Clarkson. So ibig sabihin, ito yung mga rason bakit sila nasa number 6 ng world rankings. Mabigat yung kalidad nila, di ba? Hindi pa naglaro sa World Cup si Porzingis. So paano pa kaya kung andyan siya sa OQT, di ba? Anyway, isang buwan pa bago ang bakbakan. Marami pang pwedeng gawin at mangyari dyan. Hopefully, makapag-perform ng maayos ang ating mga player dito sa Olympic Qualifying Tournament. So guys, maraming salamat.